Dito dumaan yung ahas kahapon eh. Tip natin yung nangyari kahapon mga kalapatids. Tinanggal ko tong plywood dito sa likod. Ito ko nilagay yung mga breeder cage. Nilagay ko sa likod. Nagyan ko muna ng sunshade. Dito dumaan yung ahas kahapon eh. Andiyan sila ngayon sa ano. Ganyan muna ginawa ko para safe sila. Ito yung mga flyers natin. Dito ko muna nilagay. Nililipat ko sila sa gabi. At di pa ako panatag na iwanan natin dito sa ano, perch. Tapos tinanggal ko muna yung ano, yung net dito sa ilalim. Bibili ako ng ganyan, mga kalapatids. Ilalagay tayo dito sa ilalim. Dito sa ano, sa flooring. Lalagyan natin. Tapos sa susunod, magpapa-welding na tayo. Doblehan na natin to. Dito na ano, ng welded wire. Sasara natin diyan. Para yung ventilations ng hangin hindi na ganong mainit dito sa loft. Sa susunod, ito naman side. Ayusin na rin natin unti-unti. Ito na yung ano, yung temperature dito 28. Nasa maayos na. Tapos yan, sa comfortable zone na dito sa area 60. Yung humidity maganda na yung pasok ng hangin. Ayan, dapat hanggang 30 o 32, 33 okay na yung mga ganong init sa loft. Ito yung nanay nung dalawang gristle natin kahapon na yung nanay nila, Santa Ana Finisher. Yung mga ring ng gristle ito natin nalagay. Ayan, kabit pa natin doon sa isa sa kapatid niya. Ito pa isang ring natin ng south, so kabit natin sa kanya. Double band din natin. Tingnan ko kakasya pa mga kapatids. Kabitan natin. Pumasya pa yung ring. Yan, naka double band na siya. Iano na lang natin ng ito yung isang finger niya dito. Ayusin na lang natin. Buti kumasya pa. Medyo malaki kasi itong isang to. Ayan. Silang magkapatid. Yung singsing ng gristle. Dito natin nilagay. Wala na tayong pwede suksukan. Malalaki na. Malalaki na nandito. Sila na lang. Ayusin na natin. Ayun na. Hindi natin ko aabot. Ito, naka-double band din tong isang to. Ayan, double banded din. Kasi nga, yung mga napagdadadalin ng ano, ng sawa, nililipat ko yung ring band. Baka sakali tayo kung aabot tong mga young birds natin. Kung kaya nila sa south. Nilipat ko na dito yan, yung mga young birds natin. Dito muna sila hanggang sa masanay na silang kumain mag-isa. Tapos iaangat ko na dito sa gilid. Tatanggalin ko to. So dyan mangyayari yung pinakano natin, viewing sa taas. Tapos bibili ko na ganito. Lalagyan ko dito. Lalagyan ko ng ganito dito. So dun papasok yung may ibon. Tapos dito din papunta naman sila dito para iikot sila dito sa ano. Masanay na sila sa trapdoor. Yung gagawin natin. So ganito muna ginawa natin mga kalapatids na adjustment dito sa loft. Mamayang hapon punta ako sa bahay, bibili ko ng ano, ng welded wire ng screen. Lalatagan ko to pati dito, dodoblehan na natin hanggang sa likod para pansamantala ganun muna. At ipumpa tayo ng pang ano, pampa-welding natin. Magdodoble na tayo ng steel matting sa susunod. At medyo malaki-laki din kasi yung lalatagan natin hanggang dito, dodoblehan natin para safe na yung mga ibon. Tapos yung sa side panel natin, ayusin pa din natin to para maganda yung daloy ng hangin. Nagdodoble din tayo dito ng mga kahoy. Yan. Tsaka dito sa bubong para okay na, para wala na tayong magiging problema sa ventilasyon sa loft natin.
So, thank you mga kalapatids. Update ko kayo dun sa sawa. Tingnan natin kung ano gagawin natin. Gumawa ako ng pangsilo. Baka may alam kayo paano diskarte sa paggawa ng pangsilo. So, yun yung plano ko para mailayo dito yung sawa na yun. So, surrender natin. Pinaukulan yan. Tatawag tayo ng marunong sa ganung sawa. Dahil hindi natin alam kung paano mag-handle ng ganun. Makalapati lang tayo marunong. Yan. Thank you mga kalapatids. Ingat, tsaka good luck sa mga race ngayon. So, thank you mga kalapatids.